Kumita muli ang Nissan dahil sa re-strategy. Patunay na unti-unti nang bumabangon ang Japanese automaker. Matapos ang ilang taon ng matinding pagsubok dulot ng pandaigdigang kompetisyon, pagbabago sa industriya ng sasakyan at iba pang hamon sa ekonomiya, unti-unti nang ipinapakita ng Nissan na muli itong bumabalik sa tamang direksyon. Sa pamamagitan ng agresibong pagpapatupad ng re-strategy, nagawang maibalik ng Japanese automaker ang kita nito sa unang 3 buwan ng fiscal year 2025-2026, isang mahalagang hakbang patungo sa pangmatagalang pagbangon ng kumpanya. Ang positibong resulta ay nagpapakita na epektibo ang mga hakbang na isinagawa ng Nissan upang mapababa ang gastos sa produksyon, mapalakas ang benta sa iba't ibang merkado, at mapabuti ang kabuuang operasyon ng kumpanya. Ito rin ay nagbibigay ng kumpiyansa sa mga mamumuhunan, dealer at mga customer na seryoso ang Nissan sa pagbabalik nito bilang isa sa mga pangunahing automotive brands sa buong mundo. Isa sa pinakamalaking tagumpay ng re-strategy ay ang pagkakaroon ng humigit kumulang 60 bilyong yen na karagdagang pagtitipid sa unang quarter ng fiscal year. Ang halagang ito ay bunga ng mas mahusay na pamamahala sa produksyon, pagbabawas ng manufacturing cost, mas epektibo na pagbili ng mga piyesa, at mas maingat na paggastos ng kumpanya. Dahil dito, malaki ang naitulong sa pagtaas ng operating profit ng Nissan kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ang layunin ng re-strategy ay hindi lamang ang makabawi sa pagkalugi, kundi ang gawing mas kompetitibo, mas mabilis at mas matatag ang buong organisasyon. Sa unang 3 buwan ng fiscal year 2025-2026, nakapagbenta ang Nissan ng humigit kumulang 701,000 na sasakyan sa buong mundo. Ang consolidated net revenue ng kumpanya ay umabot sa 2.964 trilyong yen o mahigit 257 bilyong yen na mas mataas kaysa noong nakaraang taon. Mas kapansin-pansin ang pagbabalik ng operating profit sa positibong antas na 77.9 bilyong yen. Ito ay malaking pagtaas kumpara sa nakaraang taon na umabot sa 157 bilyong yen ang improvement. Ayon sa Nissan, ilang rason ang nagtulak sa pagbuti ng kanilang financial performance, kabilang ang pagbaba ng gastos sa paggawa ng sasakyan, mas mahusay na manufacturing efficiency, pagbaba ng production at vehicle component costs, positibong epekto ng foreign exchange rates, mas mataas na retail sales sa ilang pangunahing merkado, mahigpit na cost control at expense management, one-time gains mula sa US tariff adjustments noong year 2025. Samantala, bumalik din sa positibong resulta ang net income ng Nissan na umabot sa 3.8 bilyong yen o halos 119.5 bilyong yen na pagtaas kumpara sa parehong quarter noong nakaraang fiscal year. Re-strategy ang pangunahing dahilan ng pagbangon. Ang re-strategy ay isang malawakang programa ng kumpanya na nakatuon sa pagpapalakas ng operasyon, pagpapababa ng gastos, pagpapahusay ng kalidad ng produkto at pagpapabilis ng paglabas ng mga bagong sasakyan. Layunin nitong gawing mas mabilis ang pagdedesisyon sa loob ng kumpanya, pataasin ang pagiging efficient ng manufacturing plants at tiyakin ang bawat modelong inilalabas ng Nissan ay may sapat na demand sa merkado. Kasama rin sa estratehiya ang pagpapalawak ng electrified vehicle lineup, pag-modernize ng supply chain at pagpapalakas ng presensya ng Nissan sa iba't ibang rehiyon ng mundo. Isa sa pinakamalalaking tagumpay ng Nissan ay ang merkado ng Estados Unidos. Sa ilalim ng programang Built in the US for the US, patuloy na lumalakas ang posisyon ng kumpanya laban sa iba pang mainstream automotive brands. Sa nakalipas na 10 buwan, ang Nissan ang isa sa pinakamabilis lumago sa mainstream automotive segment. Nakapagtala rin ito ng 16 na magkakasunod na buwan ng pagtaas ng retail sales kumpara sa parehong buwan noong nakaraang taon. Sa pinakahuling quarter lamang, halos 10% ang itinaas ng benta ng Nissan sa US na nagpapakita ng patuloy na pagtitiwala ng mga Amerikanong mamimili sa mga bagong modelo ng kumpanya. Sa sariling bansa ng Nissan, positibo rin ang naging pagtanggap ng mga mamimili sa mga bagong sasakyan nito. Malaking tulong ang paglabas ng all-new Nissan Kicks at all-new Nissan Elgrand na parehong nakatanggap ng mataas na interes mula sa publiko. Sa kasalukuyan,
Umabot na sa mahigit 11,000 orders ang bagong Kicks habang nasa 8,000 orders naman ang Elgrand. Ipinapakita nito na unti-unti nang bumabalik ang kumpiyansa ng mga Japanese consumers sa Nissan at sa mga bagong produktong inilalabas nito. Patuloy ding nire-reorganisa ng Nissan ang operasyon nito sa China, isa sa pinakamahalagang automotive market sa buong mundo. Mas pinaigting ng kumpanya ang inventory management upang maiwasan ang sobrang stock habang mas binibigyang pansin ang paglago ng kanilang electrified vehicle lineup. Kabilang sa mga modelong inaasahang magpapalakas sa Nissan sa China ay ang mga sumusunod: Nissan N6, Nissan N7, kilala natin bilang Nissan Primera, Nissan NX8 at Nissan Frontier Pro o Navara Pro. Bukod dito, nakikita rin ng Nissan ang China bilang isang mahalagang production at export hub para sa ibang bansa sa Asia, kabilang na ang Pilipinas. Posibleng mas maraming bagong Nissan vehicles ang manggaling sa China para sa Philippine market sa mga susunod na taon. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng re-strategy ay ang agresibong cost reduction program. Hindi lamang manufacturing ang pinababa ng gastos, kundi maging ang purchasing, research and development, R&D, logistics at iba pang business operations. Sa pamamagitan ng mas mahusay na paggamit ng resources at modernisasyon ng mga proseso, mas naging efficient ang buong operasyon ng kumpanya habang nananatiling mataas ang kalidad ng kanilang mga produkto. Bagamat positibo ang naging resulta ng unang quarter, kinailangan pa ring baguhin ni Nissan President at CEO Ivan Espinosa ang sales forecast ng kumpanya para sa buong fiscal year. Sa halip na target na 3.3 milyong sasakyan, inaasahan na lamang ngayon ng Nissan na makapagbebenta ng humigit kumulang 3.15 milyong units sa buong mundo. Bagamat bahagyang mas mababa ito sa naunang target, naniniwala pa rin ang kumpanya na nananatili silang nasa tamang direksyon para sa pangmatagalang paglago. Mga hamong kinakaharap ng Nissan. Ayon sa Nissan, may ilang mahahalagang dahilan kung bakit kinailangan nilang ibaba ang kanilang sales projection. Isa rito ang patuloy na tensyon at kaguluhan sa Middle East na nakaapekto sa pandaigdigang logistics at supply chain. Dagdag pa rito ang epekto ng lindol sa Kumamoto, Japan na pansamantalang nakaantala sa operasyon ng ilang supplier ng automotive parts. Malaking hamon din ang mas mahigpit na kompetisyon sa China. Dahil dito, inaasahan ng Nissan na bababa ng humigit kumulang 11% ang kanilang benta sa nasabing bansa o nasa 580,000 units na lamang kumpara sa orihinal na target na 710,000 units. Nakatuon pa rin sa pangmatagalang paglago. Bago tayo magpatuloy, nais muna kitang pasalamatan, Repa, kung umabot ka sa puntong ito ng ating video. Kung gusto mong ma-update sa lahat ng latest automotive news at mahilig ka sa mga sasakyan at motorsiklo, ay welcome na welcome kang pindutin niyang subscribe button, Repa. Pakiclick mo na rin yung notification bell icon para ma-update kita kapag meron tayong bagong upload na video. Paki-like and share mo na rin kung nagustuhan mo ang ating topic ngayon. Maraming salamat, Repa. Alright! Nananatiling positibo ang pananaw ng Nissan para sa hinaharap. Ayon kay Ivan Espinosa, patuloy nilang inaangkop ang kanilang mga estratehiya batay sa sitwasyon ng bawat merkado. Layunin ng kumpanya na higit pang pagandahin ang kalidad at pagiging kompetitibo ng kanilang mga sasakyan, palakasin ang profitability at cash flow, at gawing mas mabilis at mas matatag ang buong organisasyon. Sa pamamagitan ng re-strategy, umaasa ang Japanese automaker na hindi lamang ito makakabawi mula sa mga nakaraang pagsubok, kundi makapagtatag din ng mas matibay na pundasyon para sa susunod na dekada. Para sa mga merkado tulad ng Pilipinas, magandang balita ito dahil inaasahang mas maraming bagong Nissan models, kabilang ang mga hybrid at electric vehicles, ang posibleng ipakilala sa mga darating na taon. Ikaw, Repa, isa ka rin bang solid fan ng Nissan Motors? Natutuwa ka ba na malaman na unti-unti nang nakakabangon ang Japanese automaker na ito? Hindi natin maikakaila na isa ang Nissan sa mga pinagkakatiwalaan na brand ng sasakyan dito sa Pilipinas. Kaya isa rin ako sa mga natutuwa na malaman na unti-unti nang nakakabangon ang car manufacturer na ito. Ilagay mo lang ang iyong comment dyan sa comment section ng iyong opinyon at babasahin natin yan. At dito na nagtatapos ang ating video, Repa. Muli, maraming salamat sa panonood.
Laging tandaan, huwag po maging mainit ang ulo sa daan para tayo ay makarating ng ligtas sa ating paroroonan. Mga repa, drive safe at ride safe everyone. Kita-kita tayo sa susunod na video. Alright!